So guys, welcome. Collective reading tayo ngayon. Tingnan natin kung kaninong energy to. Pwedeng sa'yo, pwede rin sa person mo. So be open-minded po, hindi po halos lahat makaka-resonate. Kaya piliin nyo na lamang. And thank you nga po pala sa mga nag-subscribe, lalo na sa mga bumabalik. Marami pong salamat. Start na tayo. Give me the message. Kaninong energy to? Give me the message. Kaninong energy to? Excuse me po. Give me the message. Kaninong energy to? Meron dito, Three of Pentacles. Give me the message. Kaninong energy to? The Sun reverse. The Devil reverse. Meron ditong Page of Pentacles upright. Queen of Pentacles. Meron ditong Four of Swords. Meron na ako nakikita ditong Virgo, Capricorn, Taurus, Gemini, Aquarius, and Libra. More earth sign na nakikita ko dito. And air. Give me more information. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Malakas ang air sign and earth sign. Okay? Nakikitaan ko dito, meron ditong tao. Yung bang tipo na marami tong inaalisan, ginigising na tong tao na to. Pwedeng ikaw, pwede rin tong person mo, no? Meron ditong tao na may paggising, okay? Ginigising na to sa kanyang mga... And it lang ha, ayusin ko lang kasi nababa siya. Ayan. Okay, ayan. Ayos ko na. Excuse me. Nabibig ko dito, no? Meron ditong tao na may paggising. Okay, ginising to. Nagkaroon to ng realization. Pwedeng ikaw to o pwede rin sabihin yung person mo. Kasi kilala niyo yung energy niyo kung iyo to. Okay? Nakikitaan ko lang dito na may paggising, nire-relax niya muna yung kanyang kaisipan dito sa Four of Swords. Nagpapahinga to. Kumbaga, ayaw niyang makipag-deal muna sa mga toxic, sa mga negative, okay, na tao. Kumbaga, dun muna siya sa moment na nagpapahinga siya, okay? Dito sa Four of Swords. Kasi dito, nakikitaan ko dito na binubuo ng tao nito muli yung kanyang sarili, binabago niya yung kanyang mindset, or pwede rin sabihin, nagkakaroon na to ng perspective or pananaw sa buhay dito, okay? Kumbaga, no, nakifeel ko dito na unti-unti na tong nakakahilom sa nakaraan, nakakahilom sa kanyang mga experience sa buhay, sa mga problema, sa mga pagsubok na tinatahak niya dito sa Nine of Swords, ano. Kumbaga, may paghilom na to. Kumbaga, inaalisan niya na yung mabibigat na karanasan. Ito na yung nakikita ko. Then, kung meron man itong tao na to, no, pwedeng ikaw to, at pwede rin yung person mo. Kumbaga, itong tao na to, pasensya na sa ingay ha, nakikita ko dito na tinatanggalan niya na yung mga toxic sa paligid niya. Maging sa kanyang rutina, no, sa pang-araw-araw. Kung meron man tong bisyo, inaalisan niya na to ng paunti-unti. Maybe na-realize ng tao na ito na kailangan na ng pagbabago, okay? Kasi
nagiginan niya tong pattern yung ganong pag-uugali. So, itong tao nito nagkaroon ng pagbabago, okay? Kasi ginising to dito sa The Tower. So, ngayon, meron tong mga ginagawa, meron tong mga pinagpaplanuhan, meron tong mga naiisip na gusto niya na magkaroon ng pagbabago sa kanyang buhay dito sa Three of Pentacles. Yung bang tipo na nag-iisip to ng mga plano kung paano siya uunlad sa buhay, nag-iisip siya ng plano kung paano magiging maayos ang takbo ng kanyang pamumuhay dito sa Three of Pentacles. Kumbaga, handa na siya muling makipagsapalaran, makibaka, or pwede rin sabihin na handa na ulit itong sumugal, okay, dito sa Three of Pentacles. Dahil ayaw niya nang maranasan yung dasa na reverse, na kung saan pulos kabiguan, kapighatian, walang saya. So, itong tao nito, merong pagbabago na, kumbaga, nag-iisip siya ng goal. Kumbaga, yung pangarap niyang inuuna muna niya dito sa Three of Pentacles. Then, nafe-feel ko din dito, gusto niya ditong makaipon. Gusto ng tao nito na merong katunayan para sa kanyang sarili. Okay, dito sa Page of Pentacles. Kumbaga, handa na siya na magsimula muli dito. Okay, andun siya sa moment na ini-enjoy niya yung kanyang mga pinaghirapan. Okay, yung iba sa inyo, hindi halos lahat. Kasi dito sa Queen of Pentacles, meron ditong tao na nagiging matagumpay or nagiging maayos yung kanyang takbo ng pamumuhay. Nagiging maunlad dito. Kasi naranasan na ng tao nito yung pagsubok, or pwede rin sabihin dito ka papunta sa Queen of Pentacles. Okay? Na naranasan mo lahat ng mga pagsubok sa buhay, nalampasan mo to. So, ikaw, memories na to Kumbaga, binibigyan mo ng panahon yung sarili mo para matamasa yan. Matamasa yung fruit of labor. Kumbaga, yung bang tipo na ini-enjoy niya muna yung moment dito. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong tao na nagkaroon ng renewal para sa kanyang sarili. Naibangon niyang muli yung sarili niya dito sa Queen of Pentacles. Ito lang yung nakikita ko kasi tapos na siya Tapos na siya sa mga pagsubok na naranasan niya, sa mga bad experience na naranasan niya. So, andun na siya sa moment na siya muna, okay? Inaasikaso niya na muna yung kanyang sarili. Kumbaga, nagsi-self-care ka or nagsiself-love tong tao na to, okay? Pwedeng ikaw, pwede yung person mo, okay? Kaya vice versa, piliin nyo kung energy mo to. Kasi ito na yung nakikita ko, meron dito, tinatanggalan na yung mga toxic behavior, then toxic na mga tao. Ando siya sa moment na nagkakaroon na to ng peace of mind, nagkakaroon ng kaliwanagan, kasi ayaw niya na dito ng mabigo dito sa The Sun Reverse. So, meron pagbabagong nagaganap dito. Or pwede rin sabihin na nangangarap muli itong tao na to. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe? Eight of Cups. So, nakikita ko dito, handa na talaga tong sumugal muli. Handa na tong makipagsapalaran. Handa na to tumungo sa panibagong yugto ng kanyang buhay na kung saan, meron ditong kaliwanagan, tagumpay na naghihintay sa tao neto. Kumbaga, itong tao neto, handa na siya na iwan na yung mga masasakit na karanasan. Okay? Ito lang nafe-feel ko dito. Kasi nakikita ko dito na meron tong gagawin meron tong mga pinaplano tong tao na to. Meron ditong Scorpio, Cancer, and Pisces. Handa na tong makipagsapalaran. Ito lang nafe-feel ko. Ready na. Kumbaga, I am ready. Ganon. Seven of Cups. So, nakikita ko rin dito, yung bang tipo na ready siya, pero meron pa siyang mga pinagpipiliin kung alin ba yung tatahakin niya yung landas dito sa Seven of Cups. Maybe, maraming oportunidad na dumadating sa iyo na sabay-sabay, kaya nag-iisip ka dito, alin ba yung uunahin ko? Alin ba yung para sa akin? Alin ba yung kukunin ko dito? Ganon. Pwede rin sabihin, meron ditong nag-apply ng sabay-sabay. So, ikaw, mamimili ka na lang dito kung alin talaga yung gusto mo. Ito na yung nakikita ko. Or pwede rin sabihin, sabay-sabay na magbubukas yung oportunidad para sa'yo. Kaya ikaw, mamimili ka na lamang dito. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ako nakikita dito ang Year of the Snake, Year of the Rabbit. So, Ten of Cups reverse. So, nafe-feel ko dito yung iba sa inyo.
merong hiwalayang naganap. So, ikaw, hindi ka na muna nakatuon sa love kasi mabigat eh. Mabigat yung experience mo dito. Meron ditong hiwalayang separation na naganap. Hindi nag-unlad yung pagsasama. So, ngayon, ikaw, andun ka sa moment na ikaw muna yung inaatupag mo. Okay? Sarili mo muna. Yung ako muna. Yung ganon. Ganon yung energy mo dito. Ayan. Then, the hangman. So, nakikita ko rin dito, no, yung iba sa inyo, nagninilay-nilay, nag-iisip-isip, nagkakaroon ng kaliwanagan dito sa the hangman. Meron kang mga pinaplano. Kumbaga, nafe-feel ko dito na maybe bibitawan mo na to, okay, yung mga masakit na karanasan dito sa Ten of Cups. Kumbaga, maybe, yung tipo na naka-hold ka pa sa tao na to eh. So, ikaw dito sa The Hangman, nag-iisip ka pa. Kumbaga, meron ka mga pinaplano, may mga decision ka pang ginagawa dito or pinag-iisipan dito kung ready na ba, okay? Ito lang nakikita ko kasi yung iba sa inyo nagre-relax na eh. Ayaw munang kaisipin yung mga masasakit na karanasan dito sa Ten of Cups, okay? Give me more information. Kumbaga, nafe-feel ko dito na gusto mong maging malaya sa sitwasyon, sa koneksyon, or pwede rin sabihin sa mga gumugulo sa kaisipan mo, gusto mo na tong pakawalan. Ito lang yung nafe-feel ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? So, 5 of Wands. Kasi magulo eh. Meron ditong nag-away, okay? So, ikaw, nagpapahinga ka muna sa kaguluhan, sa away, sa conflict, sa argumento. Maging sa trabaho, maging sa love life mo, yung iba sa inyo, kung magkasama pa rin kayo ng person nyo, nahihirapan ka dito, nag-iisip, meron ditong nagkagulo, nagkaaway, hindi nagkasundo dito sa 5 of Wands. Then, Page of Swords. Pero ganun pa man ano, nafe-feel ko dito yung medyo mailap kayo sa bawat isa ngayon. Walang pag-uusap. Pero may talino ka dito sa Page of Swords. Meron dito ang Aries, Leo, Sagittarius, Gemini, Aquarius, and Libra, Scorpio, Cancer, and Pisces. Marami kang pinag-aaralan or pwede rin sabihin naging lesson tong mga pagsubok na to para sa'yo kung bakit nagiging kang matatag, nagkakaroon ka ng karunungan or pwede rin sabihin nagmamatured ka dito. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron ditong Knight of Cups. So, meron ka ditong tao na hindi totoo sa'yo. Kumbaga, siya yung tipo ng tao na rude, may pagka-bossy, kumbaga, hindi niya ginagampanan yung pagiging partner para sa'yo. Yung mga tipong hindi siya romantiko or pwede rin sabihin, nararamdaman mo na parang nag-iiba na yung person mo. Parang may pagbabagong nagaganap sa person mo. Ito lang yung nakikita ko. Meron ditong Year of the Horse, Year of the Snake, Year of the Rabbit. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, yung iba naman sa inyo, naguguluhan, okay? Hindi halos lahat sa part na to ha, meron ditong naguguluhan. Ayaw tanggapin yung katotohanan, ayaw pang pakawalan. Pero ganun pa man ano, nafe-feel ko dito may pagtitiis. Yung iba sa inyo nagtitiis. Meron ditong Gemini, Aquarius, and Libra. Or pwede rin sabihin na naka-hold ka pa, nagre-relax ka dito, nag-iisip, ayaw mo pang matanggap or meron ditong tao na hindi niya patanggap yung katotohanan na nawala na yung partner niya para sa kanya. Meron ganun dito, no? Hindi halos lahat sa part na to. Give me more information. Ano pa yung mensahe? So, 3 of Wands. Meron ditong nag-iintay. Nag-iintay pa rin siya sa kanyang person dito. Meron pag-iintay itong ginagawa. Kumbaga, no, binibigyan mo muna ng panahon yung sarili mo. Or pwede rin sabihin, binibigyan mo ng panahon yung tao mo dito. Okay, na ma-realize niya yung pagkakamali niya dito. Kumbaga, binibigyan mo muna siya ng space. Yung iba sa inyo, cool off. Ito lang yung nakikita ko. Pero ganun pa man, ano, kahit cool off kayo or wala kayong pag-uusap dito. Kasi meron ditong away na nangyari. Naghihintay ka pa rin dito na isang araw magbago yung person mo or mag-isip to. Kasi nakikita ko dito sa 6 of Wands na hindi ka nito kinikilala. Yung iba sa inyo, walang pagkilala or pwede rin sabihin energy mo to, hindi mo na kinikilala yung person mo. Wala ka ng pagtanggap sa tao mo. Okay? Ito lang yung nafe-feel ko. Kasi meron ditong away, meron dito, maybe, hindi ka na nito nirespeto, kaya ikaw, nahirapan ka dito. Okay?
Pero ganun pa man, no, meron dito naghihintay. Hindi halos lahat sa part na to, piliin nyo lamang yung energy nyo. Kasi meron akong dito nakikita na tumiwalag na, ayaw na. Kumbaga, hindi niya na kinikilala yung person. Sama ng loob na lamang yung nadarama niya dito. Ito lang yung nafe-feel ko. So, ganun pa man, no, nafe-feel ko. Yung iba naman sa inyo, andun sa moment na nagpapahinga, nagre-relax. Kumbaga, alaala na lamang to. Pero ganun pa man, nafe-feel ko dito yung pagbabago sa'yo. Okay? Ayan, ano ba yung maipapayo sa'yo dito? Give me more information. Ano yung payo or advice sa'yo? Okay? Ano yung mensahe sa'yo? Give me the message. Ano ba yung mensahe sa'yo? Meron ka dito na unlimited possibilities. So, yung iba naman sa inyo, yung kumbaga, wala ka pa rin yung tipo na umaasa ka pa rin sa mga posibilidad or pwede rin sabihin na maraming posibilidad na pwede pang maganap sa iyo. Okay, ito lang nakikita ko. Maraming posibilidad or pwede rin marami pang pagbabagong pwedeng maganap sa iyo. Okay? So, meron dito pa rin umaasa, matibay pa rin yung fondasyon. Ito lang nakikita ko. It's all good. So, meron ditong magandang magaganap sa iyo. Pwede rin sabihin, itong mga nangyayari sa'yo, kaya meron ditong separation na ganap para sa ikabubuti mo, okay? Ito lang yung nakikita ko. Maybe may pagka-toxic na talaga yung person mo at dito ka na nagpasya na kailangan na talagang bumitaw kasi hindi mo na to kinalala. Yung iba sa inyo, sobra yung ginawa ng person kaya talagang bumitaw na. So, ito inisip mo dito yung ikabubuti mo, okay? Or ikabubuti ng pamilya nyo. Ito lang yung nakikita ko kasi meron ditong bumitaw na. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito na teaching. So, meron ditong pagturo. Pwedeng tinuruan ka dito or pwedeng sabihin, ikaw yung lesson para sa person mo. Ikaw yung magtuturo dito para ma-realize niya yung pagkakamali niya. So, ikaw, nag-iintay ka dito, hinahayaan mo na lamang yung sitwasyon na maging maayos, ma-realize ng tao mo dito yung pagkakamali niya. Kumbaga, binibigyan mo muna siya ng space dito. Yung iba sa inyo, give me more information. Ano pa yung mensahe? Meron dito ang inner journey. So, andun ka sa moment na nagninilay-nilay ka. Andun ka muna sa sarili mo, nagpapahinga ka, nagpapasya ka. Tama ba yung mga ginawa ko? Yung mga ganun ba? Nag-iisip-isip ka, nagninilay-nilay ka, nahanap ka ng tamang kasagutan or tamang gagawin para sa sitwasyon mo. Meron ditong letter P, letter R, letter S. Pwedeng ito yung first letter mo or pwedeng ito yung first letter ng person mo. Meron din ako nakikitang letter D. Give me more information. And O. So, meron ditong movement into balance. So, tinuturuan ka dito na magkaroon ng balanse or kung paano maibabalanse yung sarili mo. May balik mo yung balanse para sa sarili mo. Kasi nahihirapan ka. Kaya nakikitaan ko din dito, Kaya ka nagpapahinga, binabalik mo yung sarili mo. Okay, binabalance mo. Ito lang na-feel ko or pwede rin sabihin iminumungkahi dito na i-balance mo yung sarili mo. Meron ako nakikita ditong distance sa inyong dalawa, malayo, hindi pa nag-uusap. Pwedeng nasa ibang bansa or pwede rin sabihin na nasa kabilang dako ng mundo. Okay, ito lang nakikita ko dito. Pero ganun pa man, nakikitaan ko dito yung renewal. May pagluha or pwede rin sabihin, itong luha na naranasan mo, ito yung nagturo sa'yo, okay? Kasi may teaching dito. Nagturo sa'yo kung paano maging matatag dito, okay? Or pwede rin sabihin, ito yung nagturo sa'yo para makita yung ganda ng buhay, or pwede rin sabihin na meron pa palang posibilidad para sa akin, okay? Marami pa palang opportunity para sa akin. Ganun yung energy mo. Meron ditong 19 years old, or pwede rin sabihin na ipinanganak ng 19, 18, 14, meron din 35 years old. Ito lang yung nakikita ko. Give me more information. Meron pinanganak ng 6, Gs, 19. Meron ako nakikita ditong 1919. Give me more information. Ano pa yung mensahe? Angel number 1919, okay? 1010. Meron din ako nakikita 1010. Give me more information. Tingnan mo na lang sa Google, 1010, 1919. Merong mensahe sa'yo or pahiwatig sa'yo. I feel may spiritual awakening or paggising sa'yo. Okay? Give me more information. Ano pa yung mensahe sa'yo? Meron ditong new day. So, meron ditong bagong simula sa'yo. Kung nahirapan ka man sa iyong sitwasyon, meron ditong bagong simula sa'yo. Okay? May, kumbaga, may transformation na naghihintay sa'yo. May pag-asa.
Kumbaga, huwag kang mawawalan ng pag-asa kasi bawat araw ay new beginning. Kaya mainam think positive ka lamang. Kung nahirapan ka man sa iyong sitwasyon, hindi mo na alam kung anong gagawin mo dito, maniwala't manalig ka na lamang dito sa poong may kapal, manalangin, magdasal. Nabigyan ka ng kaliwanagan kung ano yung desisyon na gagawin mo kasi maraming posibilidad na parating sa'yo, okay? So, kung ano man yung mga nararanasan mong pagsubok diyan, may dahilan yan kung bakit nagaganap yan sa buhay mo, okay? Ayan, hanggang dito na lamang po. Thank you for watching. Love and peace.